Okay, magandang gabi mga brads, no? At nagbabalik naman nga tayo para mag-review ng laro ng mga chess players na mas magaling kaysa sa atin. At sa gabing ito, ang laro na re-reviewin natin ay sa pagitan nila Grandmaster Wesley So laban sa isa sa napakalakas na Filipino Grandmaster din, Julio Catalino Zadora. Puti si GM Wesley So dito ay team naman si Grandmaster Julio Catalino Zadora, haba ng pangalan niya, no? At simulan na natin, tingnan natin kung ano nangyari sa kanila. Tumira lang si Wesley So ng E4. After E4, sinagot yan ng E6, then D4, controlling the center lang, no? Then D5, hindi yan kinain, nag-knight to C3, nag-bishop D4 naman, pinin lang ang bishop, then nag-E5, tinulak na. After E5, nag-C5 naman si GM Julio Catalino Zadora, then nag-A3 lang, inatake ang bishop at hindi pinansin yung atake dito sa pawn sa D4. After A3, tinikman na yung kabayo, nag-bishop takes C3 with a check. Siyempre, binawi yan, kaya nag-B takes C3. Pawn takes C3, no? Kung mapapansin natin dito, parang double po ng puti, no? Parang di maganda, pero book move po yan. Nasa libro pa po yan. After nun, tumira lang ng knight to E7, book move pa rin. Queen G4, isa na namang medyo parang hindi pasok sa basic principles ng chess, no? Kasi hindi pa nakadevelop yung mga minor pieces, pero inilabas na ang reyna, pero again, book move pa rin yan. Nasa libro pa rin yan. After queen to G4, nag-queen C7 naman ang itim. Then, queen takes G7, libro pa din. Rook to G8. Queen takes H7, then C takes D4. Tinikman na yung pawn dito sa D4. Ang itinira ni Wesley So after C takes D4, nag-knight to E2 lang po yan. Bakit knight to E2? Kung magtataka po tayo, no? Bakit hindi na lang kinain? Ba't hindi binawi? Pag binawi po kasi yan, magkakaroon ng queen to C3, mapo-fork ang rook at ang king. Kaya nag-knight to E2 muna yan, depensa dito sa square sa C3. Makakain pa rin naman yan, pero hindi yan pwedeng kainin ng reyna kasi babawiin ng kabayo. Kaya, ang ipinangkain dyan ay yung pawn. After D takes C3, nag-F4 lang si Wesley So. Book move pa rin. Then, Bishop D7. Itong Bishop D7 ay good move daw, pero ang sinasuggest ng computer, mas maganda daw kung inuna na i-develop ang knight at nag-knight C6. Anyway, tuloy natin. Queen D3. Knight B6, Knight B to C6, sorry. At itong Knight B to C6 ay tama naman, pero mas maganda na raw kung dito sa A6 nagpunta ang kabayo kasi nandito na nga ang bishop sa D7 na harangan yung diagonal ng bishop. Kaya mas maganda daw kung dito na sa kabila i-develop ang kabayo. Tuloy natin, nag-queen takes C3 yan. So, tinikman na yung pawn, no? Kasi natakpan eh. Hindi na nadepensahan ng queen. After queen takes C3, nag-castling na si GM Zadora. Nag-rook B1 naman si GM Wesley So. At dito, itong position na ito ay nasa libro pa rin ulit. So, ibig sabihin, naiba lang yung order. Yung pagkakasunod-sunod ng mga moves kanina, pero ang naging position nila ay nasa libro pa rin. Kumbaga dito pa rin bumagsak sa position na ito. After rook to B1, nag-king B8 na si GM Julio Catalino Zadora, then nag-queen D3 naman si GM Wesley So. Ang threat nitong queen D3 mag-queen A6 hindi pwede kainin kasi nakapin sa rook, no? Nag-D4 naman si GM Julio Catalino Zadora. Then, nag-bishop D2. Bishop D2 muna, no? After bishop D2, nag-bishop C8. Inaccuracy daw ayon sa computer. Pero alam naman natin ang intention nitong bishop to C8 para kung halimbawa later on umalis ang reyna dito sa C7 ay depensado yung pawn dito sa B7, no? After bishop C8, nag-J3 lang. Ang ganda ng pawn structure ng puti, no? Pawn chain. After G3, nag-B6 lang. Ayan, wala na yung idea ang queen to A6 kasi nandito na rin yung bishop sa C8. Bishop G2, inatake naman yung kabayo dito sa C6. Nag-bishop B7 lang yan, dinipensahan naman ng bishop. Then, nag-castling na si GM Wesley So after 19th move, no? 19th move nung nag-castling siya. Queen C8, umalis na nga yung reyna. So, medyo ikot-ikot muna para ayusin yung position ng mga pyesa. Nag-A4 lang,
Very simple, yung intention nitong A4 ay para itulak yan at guluhin ang depensa ng itim. After A4, sinagot lang yan ng knight to D5 na mistake daw. Ayon sa computer, dapat daw inatake ng bishop ang reyna at nag-bishop A6. After knight to D5, nag-A5 na nga. Si Jem Wesley, so tinulak na yung pawn. Yun nga lang, mali daw. Ayon sa computer, ang pinapatira dito ng engine, rook F2 lang na medyo malalim na kung bakit yun yung gusto ng engine, no? At even Jem Wesley, so hindi yun nakita at hindi tinira. Kasi ito nga naman yung maganda tignan eh. Tulak mo lang yung pawn. After A5, tinikman niya ng kabayo. Nag-knight takes A5 na mali daw. Dapat daw nag-knight dito sa E3. Bakit mali? Kasi itong knight dito sa C6 kanina, yung tanging pyesa na dumidepensa dito sa pawn sa D4. Maybe that's the reason. So, tuloy natin. Nag-bishop takes A5, kinain yung knight sa A5, then syempre binawi yan, pawn takes A5, at rook to B5. Pero dito, sinasuggest nga ng computer, kainin na yung pawn sa D4 na walang depensa. After rook to B5, knight B6 naman na mali na naman daw dahil may kain pa rin sa pawn eh. No? Tamang nadepensahan ng rook itong D4 pawn pero kain naman yung pawn sa A5. Tuloy natin. Nag-bishop takes B7 muna. Binawi yan ng reyna. Then, kinain na nga yung pawn sa A5. After rook takes A5, nag-rook H8 naman. Si Jem Julio Catalino sa Dora. Sinusubukang siguro matake dito sa king side, no? Pero mas maganda daw kung nag-rook to D5. Okay, tuloy natin. Knight takes D4. Kinain na rin yung pawn dito sa D4. Then nag-rook D7 lang. Pero mas maganda naman daw kung pumunta na lang sa G8 at ituloy yung unang plano na pag-atake sa king side ng king side, queen side ng itim. King side ba to queen side? King side to. Sa king side ng itim, no? After rook D7, nag-rook F to A1 naman si Jem Wesley. So, pinapressure lang itong A5. Then, nag-queen to C8. Umalis yung queen, no? Para at least kung kainin yung pawn na to, ang ipang babawi ay rook din. Nag-queen E4 naman si Jem Wesley. So, then, queen C3. Pero itong rook to D5, kanina pa ay pinapatira ng computer. Knight C6, check. Hindi pwede kainin, no? Kasi depensado ng reyna yan. After check, syempre umiwas yan, pwersado, king C7. Then rook takes A7, check ulit. After rook takes A7, nag-king C8 naman. Medyo malaki na, hindi pala medyo, malaki na talaga ang kalamangan ng puti sa position pong ito. Talagang nagigipit na yung hari tsaka ng itim. After king C8, nag-knight B4 lang. Suggest nga ng computer dito daw sa D4 ilagay, no? Pero parang magulo kasi pag dito sa D4, no? Tignan lang natin, no? Halimbawa, nagpunta sa D4. Hindi pwedeng kainin ng rook, no? Kasi merong ganito eh. Mamamate. Mate pa, may 10-4 na eh. So, hindi pwedeng kainin ng rook. Pag kinain naman ng reyna, palit-palit lang. Lamang ng napakaraming pawn ang puti. So, balik natin. Di na pinasok yung magulo na yun. Knight to B4 na lang si Jem Julio Catalino sa Dora. After knight to B4, sinagot naman niya ni Wesley So ng queen to C5 with a check. Siyempre, umiwas yan. Nag-king H1, then F5. Mistake daw, sabi ng computer, dahil meron tiradang brilliant move na nakita ni Jem Wesley So, rook to A8. Check. Sacrifice na kasi kakainin lang yan ng kabayo eh. Pero pagkakain ng kabayo, ang pinambawi dyan, boom, reyna. Queen takes A8, check. After queen takes A8 check, nag-king C7 lang. Ang black, si Jem Julio Catalino sa Dora. Then, knight to A6, check ulit. Fourth yan, tama, pero mas maganda kung pinain na yung rook.
But anyway, kinain man yung rook o nag-knight a6 check ay winning na ang puti dito kaya nag-resign na po ang itim. Magandang laban, no? Classical game kasi ito eh. Long game. Baga. Long game talaga. So, yun, panalo si GM Wesley. So, sa laro nila ito. Bago po tayo magtapos ay mag-solve muna tayo ng isang puzzle. At ito po ang puzzle na isosolve natin. Black to move, ano ang tamang tira para sa itim? Mate in 2. Dalawang tira na lang. Mate na ang puti, ano ang ititira ng black? Post niyo po muna kung kailangan niyo ng oras para isolve ang puzzle. At kung nakita niyo na, ituloy na po natin ang tamang tira para sa itim. Rook takes e2, check. Supersado, umiwas, no? Dahil wala namang pangkakain. Pag iwas, queen f2, checkmate. Congratulations po sa mga nakakita ng tamang sagot. At hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod po nating video. God bless us all po. Bye!